Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na usapin ngayon ng kumakalat na umano'y pag-uudyok ng ilang retiradong general kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte na pangunahan ang pagpapatalsik kay President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga ulat, may mga dating opisyal ng militar na hindi umano kontento sa kasalukuyang pamahalaan at hinihikayat si VP Sara na umano'y kumikilos na bago pa sila mauna. Bagamat walang kompirmasyon mula sa kampo ni VP Sara, umuugong ang balita na may lihim na pulong na naganap kamakailan. Pinangangambahan ito ng ilang aktibong opisyal na sandatahang lakas na nagsabing delikado ang ganitong mga hakbang at maaari raw itong humantok sa destabilization. May ilan nang nagbabantay sa galaw ng ilang retirado at aktibong opisyal upang maiwasan ang posibleng kudita. Ayon sa mga eksperto, tila nag-uugat ang tensyon sa pagkakahiwalay ng mga pahayag ni na President Marcos at VP Sara Duterte nitong mga nakaraang buwan. Hindi rin nakatulong ang issue ng confidential funds at mga patutsada sa isa't isa. Sa kabila nito, nananatiling tahimik si VP Sara sa mga paratak habang naninindigan ng Malacanang na kontrolado ang sitwasyon at nananatili ang tiwala ng militar sa Commander-in-Chief. Sa ngayon, nananatiling usap-usapan ng issue sa social media, ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon kung may konkretong plano nga ba ang ibagsak ang administrasyon. Nagbabala naman ang ilang opisyal ng pamahalaan na mananagot ang sinumang magtatangka laban sa kanilang batas. Tinututukan namin ang mga susunod na kaganapan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. So, nagsalita ang Inday Sara na love you, President. Love you, Madam President. At tinatanggap yata yung boto. Or stated in another paragraph, sinasabi niya na although she parang was surprised. I am surprised. Bakit ganun ang naging resulta? Anyway, congratulate niya. Ganun naman sa politics ng Pilipinas. Congratulate. So, sino ngayon ang lumusot na seemingly pro-Inday? Bongo, Bato, Marcoleta, and hopefully si Amy at si Camille Villar. At kung titignan nyo sa impeachment proceeding, if it's a 2/3 vote, 24 senators divided by 4, 24 divided by 4, 6 times 3 kasi 3/4, 18 na boto to vote a guilty verdict para kay Inday. So 18, 24 minus 18, lumalabas sa 6 na ng pro-Inday. She needs 7. Basically, I stand corrected there. 3/4 vote. 24 divided by 4, 6 times 3. 18 senators voting guilty. So sa ngayon, kung bibilangin nyo yung 5 at yung iba pa na naiwan dyan, yung natitira si Robin, si Villanueva, pwedeng yung magkapatid na Estrada, pwede. Pwedeng si Gatchalian, 5 at saka 5, 10 na. Panalo na si Inday. Not guilty! Unless na umiral ang datong. 1 billion per senator, question mark, kung may ganon na nagpo-float na idea. Kasi last time I heard, 200 M. Kasi yung mga congressmen, 150 M. Kaya yung iba diyang congressman, tumakbo, kargado Pati asawa, tumakbo pera ng taong bayan. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika ng mga hinayupak na walang niya. Okay, so, ano nangyari? Hintayin natin yung salita ni Glenn Chong tsaka ni Attorney Respicio. Hintayin natin yung ibang analysis ng ibang tao. And then let's put it all together in mind. And let's see, come out with the discernment. Pero doon tayo sa generic, satellite view ulit tayo.
As I said, two-thirds vote needed from the 24 senators acting as Senate judges to impeach Inday. Two-thirds of 24 is 18. 24 divided by 4, 6 times 3, 18. 18 votes to convict Inday Sara, and forever and ever, no more president. Wala na sa 2028. Wala nang mayor. Hindi na pwede. So, that's the question, yung susunod. Ang unang question, tatanggapin niyo ba ang resulta ng eleksyon? Pangalawang question, tatanggapin, may impeach ba si Inday Sara o hindi? And seemingly, sa ngayon, looks like, hindi siya may impeach. Kung ituloy man nila yan, merong boto si Inday coming from the old Senate and the new Senate. Sa ngayon, sa new Senate, may naasahan na 5. Hindi natin alam how yung iba will go. Bam Aquino is a liberal. Pati si Pangi, I don't know how they will vote. Siyempre, nandyan yung mga Tulfo. Malaman natin sa actual impeachment. And papanoorin natin kung matuloy yung impeachment. So far, kung titignan ninyo, may dating mga senator, ang sigurado ko doon, Robin and si Joel Villanueva. Yung iba, ganon. So, kailangan ng Inday Sara ng 7. So, ngayon, kung yung 5 na yan, solid ngayon, na kasama si Camille at si Amy, kasama yung 3, Bongo, Bato, at Senator. Senator na, ha? Senator na Marcoleta. Senator Marcoleta ay 5 plus yung 2, 7 na kaagad. So, to survive an impeachment trial, she needs 7 votes, no? Not 9, 7 votes. Mali yung ano ko ng 2/3. 2/3 to 3/4 vote. Kala ko 2/3 to. 3/4 vote dapat. 3/4 vote. So, 24 divided by 6 times 3 is 18. 24 minus 18 is 6. Panalo yung guilty. So, to offset that, kailangan merong 7. Ang question mark is, doon sa, sinabi ko sa inyo mga pangalan, na kunyari, 10, meron bang mag-abstain? Meron bang solid na not guilty? So, yun ang isipin nyo, sino yung solid na not guilty? Kung merong solid na not guilty, survive si Inday. So, will Inday be impeached? Question mark. Or will she become the 18th president? Now? Within the year? Or by 2028? So, yun yung mga yun yung mga bumukas. Now, how do you see yung election na nangyari? Kahit galit na galit tayo, griping tayo, inis tayo, gusto nating manakal, gusto natin, gano'n, lumabas yung bring out the monster in us. Na wala naman mangyayari. Shh, quiet. Walang mangyayari. Kahit maglulumpasay ka, tatawanan ka lang. Kasi ngayon, celebration time ang Malacanang. Lalo na si Tamba, no? Nisip niya, victory! 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 kasi yung iba, quiet. Ang iniisip niya, dadaanin nila sa pera. So, even if hypothetically abutin ng 1 billion ang isa, that's only 24 billion kung maglalaglag sila ng cash. Kasi sa isang nag-aambisyon na mawala at mabura ang kainday, kahit 1B, pwede. Kahit 2B pa nga eh. Kasi that will only amount. O kaya 1B sa iba, yung iba, mas malaki. Parang tandaan niyo yung Senate investigation sa Lotto, no? May finload si isang vlogger na 400M ang binayad do sa isa, 1B ang binayad do sa isa. So iba-iba, depende yan sa yung kapritsyo ng ng binabayaran mo.
So, yun yung danger lang doon. If kung pinaira ng pera-pera, nagaling yung pera sa inyo, sa atin, pera sa atin, pwedeng bumaliktad. Yun lang, 1B, mag-abstain ka lang. 1B, mag-abstain ka lang. Timbog ka, timbog. So, get some people to abstain so that, kumbaga, they cannot vote either guilty or not guilty, abstain na lang. So tingin nyo, papayag ba kayo kung ikaw ang senator, tawaran ka, 1B para abstain ka. And then, not guiltyin mo, 2B. Too big. 2B kasi may presidential ambition ka o kaya vice president ambition. Ba okay to, pagkakataon ko na to kasi hindi ko kikitain yung pera na yan. Pwede. So yun yung mga possibilities, no? Na hintayin natin kung how it will develop. Now, ang pinakaano dito, battleground dito, is not in the kalsada, no? Ang battleground dito is sa taong bayan. Taong bayan talaga ang magde-decide sa fate ng country natin. Kayo, taong bayan ang magde-decide. Not me, not any leader, not Inday Sara. It's the people who will decide the fate of this country. Whether you take it and take it and take it after all the brazen, garapal na kawalangyaan, yung injustices na binupukol sa taong bayan ng administration, it is up to you, the Filipino people, we the sovereign Filipino people, if we will just take this sitting down. Nasa inyo yun. So, ngayon, parang wala lang, wala lang sa taong bayan, Go back to my old job, yung ganun ba? So, doon tayo ngayon sa gusto kong sabihin sa inyo, ano yung nangyari doon sa resulta ng eleksyon? It is a testament, yung nangyari sa eleksyon, that the BBM career, political career, is finished. Wala na. Kasi maraming indicators, nilampaso ang mga pro-BBM candidates sa iba-ibang parte. Nayari sa Davao, panay Duterte country yun, no? Yun yung isang nangyari. Doon sa ibang parte, pati sa nayari sa Congress, no? Yung mga Tuadcom na nayari din. Yung sa Cebu, si Governor Garcia, na natimbog din, natalo rin. Sa Marikina, talo rin. Si Sunny Boy Trillanes, talo rin. Sa Manila, panalo si Isko Moreno, di ba? So kung titignan nyo all over the country, may indicators na galit ang tao. BBM, makinig ka. All over the country, maraming galit sa'yo. And it's a matter of time, in the last 3 years of your administration, whether you will be able to finish or not, depends entirely on you. Sa mga tao na kapaligid sa'yo. Pikang-pika na yung tao eh. It reflects do sa election. True, nanalo kayo sa Senate. True na merong pero hindi nyo ma-impeach siguro si Inday. Kasi kung titignan ninyo, yung mga nandyan ngayon na magboboto as Senate judges, iba-iba ang karakter na mga yan. Yung iba dyan, kahit hiwa-hiwain nyo, hindi yan mabibili kahit billion pa. So it's just a matter of what is the offer. Kung kunyaring, at kung ano yung pangangailangan, kung ano yung ambisyon, kung ano yung kapritsyo sa katawan. Pero lumalabas dyan, kay Amy nga, mamumroblema pa kayo kay Amy. You know why? Kasi si Amy, it's about her political survival. But more so, it's about the survival of the Marcos tradition. It's the brand name, M-A-R-C-O-S, Marcos, na binaboy ng kapatid niya. And right now, si Amy Marcos should be in the mode of trying to recover yung pangalan ng Marcos
para hindi mabura forever and ever sa history ng mga taong bayan. At maraming mga kababayan natin ay naniwala sa pagkaka-endorso ni Inday Sara kay Amy. Now, what is Amy supposed to do? She has to nakita niya na when she stood on higher ground, when she stood by the Filipino people, the Filipinos loved it and voted for her. Kaya pumasok siya sa Magic 12. Prior to elections, nasa 15-15 lang siya, ganon, 13 pinakamataas. Alanganin, pero nung in-endorse na siya ni Inday, tumaas na nga siya. So, ang ebidensya, nanalo siya. That's why I hope Amy Marcos realizes na yung binigyan siya ng tsansa ng mga kababayan, ng mga Pilipino, to redeem the name Marcos. It is all about Amy na ngayon. Hindi na tungkol sa kapatid niya. It's the Marcos name. It is her political survival. And the friendship between Amy and Inday Sara. You know, after all these things, no, sa politika, nandyan pa rin yung pagkakaibigan. Kahit anong murang gawin natin, kahit anong PI na yan, lintik na yan, nabudol tayo, binudol ni Amy, hindi naman yung ganun ba? Hindi, choice natin yun eh. Tayo yun nagpabudol. Pero sila, sa tingin nila, itaas yung kamay. Yun yung ano. Naniwala din si Inday. So, because they are friends. So, what will endure? Yung pagkakaibigan nila or yung pagka-Marcos niya? Malalaman natin how she will perform sa impeachment trial. Nagpakita siya ng sa Senate investigation, yung nag-submit siya ng Senate report na tumagilid sila Torre, Marbil, at saka si Remulla, yung magkapatid. And minahal ng taong bayan yun. Natuwa ang taong bayan doon. So, it's a matter of, alam na niya ngayon na she will survive politically. The name Marcos will be etched somehow sa history natin na ay may makinig ka na yung pangalang Marcos mag-survive dahil sa isang Amy na panganay na anak na who was struggling to maintain the brand name Marcos because yung kapatid talaga ang bopol, no? Yung bangag. So, kung ano man yung ginawang kalokohan ng kapatid, winawalis niya ngayon. Hopefully, let's see how she will perform. So, exciting to know who will be the Senate President. Matatanggal dyan si Escudero kasi may bagong blood, magbotohan yan. Ang tanong sino sa tingin nyo ang magiging Senate President? Kung ang magiging Senate President ay yung mga oldies, mga re-electionist, yung mga dati na, yon, doon ka magkaroon ng choice. Kasi yung mga bago, hindi pa siguro. Hindi pa nila gamay, no? So, pwede maging Senate President ang Amy Marcos. Tatapat siya. Magbotohan. Tatapat siya, Amy Marcos, laban kay Bongbong Marcos. Exciting yun, no? Kung siya yung Senate President. Or sino pa ba ang pwede? Not Robin. Not, sino pa ba dyan? Sino pa? Bongo, not really. Si Bato, not really. Bago pa si Marcolete, no? So makikita natin kung sino yung magiging Senate President, kung sino yung boboto nila. Yan ang isang exciting, sino yung tatapat nila. And then, because important yung Senate President, because siya yung may influence sa impeachment proceedings. Also, yung Chief Justice presiding. So, yan yung ating
Panonoodin lang natin. So, yung mga nag-aambisyon na magkaroon ng people power and then revolution, wala eh. Walang ano eh. Walang dating. Hintayin natin kung ano yung sigaw ng taong bayan. Kasi kung ano yan, ano ba ngayon? 13, 14, mga 15, 16 yan. Hanggang 15, 16. 16 is a Friday. 16, 17, 18. Kung mag-massive rally ang tao sa galit at dinaya sila, malalaman natin. And then, magtuloy-tuloy. No? Kung hindi, magkakaroon na naman ng another waiting time kung alin ang trigger point. Now, may nagsabi, no, na mga advisor ba, may wisdom na mga tao, general ba, na sinasabi, bakit pababayaan natin? Bakit hindi na lang natin hayaan tong mga to na nagkakamali? Kasi puputok to into a people power. Ay, hindi obra yung ginagawa nila. Let them commit a mistake. Continuous mistake in doing so. Kasi nagnanakaw na na. That's a mistake already. Mismanagement ng gobyerno. Maling governance. Injustice. Ganon. It's a mistake. Hindi na-address yung problema ng taong bayan. It's a mistake. Bumabalik yung droga. Bumabalik yung laglag-bala. Punit passport pa nga eh. So, ang laki ng mistake. Yung bagyo na naman tayo. Magbabagyuhan na naman tayo. June na, around the corner, magsimula na naman yung mga bahabaan na yan. At pagka hindi na-solve, sige tayo. Yung budget na yan, isa pang usapan yan. Supreme Court, ano nangyari sa Supreme Court? Wala eh. So, again, yung taong bayan nakasandal sa Supreme Court, kung ano sasabihin, nagtagal naman yung sa Supreme Court, yung budget na yan. 2025. Papasok tayo sa kalahati ng taon, hindi pa nare-resolve. So basically, ang general na timpla ng Pilipino, galit. Meanwhile, hindi mo masisisi ang Pilipino na nakikita ibang parte ng mundo, lalo na yung mga OFW natin, nakikita nila na bakit mas maganda ibang bansa kaysa sa Pilipinas na naiwan na binalarahura pa. Binaboy pa. Tapos sige sila nakaw. Tapos kung makagasta sila ng pera, kala mo kanila, pero hindi naman. Kaya nakakagalit talaga. Tapos kung si Grijaldo, pakawalan nyo na. Grijaldo! December, January, February, March, April, May. 6 na buwan na nakakulong si Grijaldo. Baka pabutin nyo pa ng isa pang Pasko. Mga hinayo pa kayo. Pakawalan nyo na si Grijaldo. No? Sobrang injustice yun. Colonel Grijaldo, kung ako ikaw, pagka ikaw nakalaya, pailan mo lahat ng kaso. Maghingi ka ng suporta sa mga kababayan natin and we will help you file the cases against these people na nagwalang niya sa'yo. Now that wala na sila sa gobyerno. Diba? Ay, ingat kayo ha. Yung mga hindi na naboto ha. Ingat kayo kasi daming galit sa inyo. Baka may naglalakad kayo sa isang kalsada, tiradurin kayo ng mga taong bayan. Mahirap yung ganun. Kasi mga walang niya kayo. Kayong mga nakaupo in power now. Power emanates from the Filipino people, from the sovereign people. Anyone in government, anyone who is receiving pay from government, from the Filipino people, please, wag kayong matataas ang ihi. Wag kayong mga abusado. Wag kayong kumagaasta, akala ninyo privilege yung pagiging nasa position nyo. No, it's not a privilege. It is handicap na pinasok nyo eh. Sa totoo nga lang mayroon pumasok sa gobyerno. Even if I'm offered position in government, I will seriously consider, I will seriously think about it, no? Think twice, thrice, 4 times, 5 times. Kasi not this kind of if it is a revolutionary government, I will gladly join, and help in solving the problems of the country.
put in my thoughts, my ideas, and even my passion, I will. Pero if it's not a revolutionary government, what's the point? No? Maraming days, Sara. Kung ikaw naging presidente, it should be a revolutionary government. Kung gusto niya, mag people power, declare kami revolutionary government para sa iyo eh. We will pave the way. We will announce a revolutionary government. And we will announce already basic changes. We install right away the death penalty. Ganon. Para hindi ka na mag-isip. Wala kang magawa. Yun ang gusto ng taong bayan eh. We retire everyone na hindi namin konsulada. Kakalkalin namin lahat ng agencies. No? Maglalagay kami, mag-impose kami talaga ng parameters for the next government officials. Hindi pwede yung bumalik tayo sa ganito eh. Hindi pwede. So it has to be if you want change, it should be change for the better, change for good, no? Hindi yung kunwaring change of leadership lang, and then you do ikot-ikot din, ganun din. Walang mangyayari. Walang mangyayari pagka ganun. That's why it's a waste of time serving a government that does not want the change, because people in government are enjoying money from the purse. Money from the people. Makukorap lang eh. It has to be a revolutionary government where everyone wants real, genuine change. Hindi yung kunwaring palit-palit lang, kunwaring bagong Pilipinas, pero wala rin. No? We really have to do something about it, because kung hindi, ganitong dada, tapos kwentuhan, galit, and then rally. Di pa ba kayo nagsawa sa rally? Dapat dyan, the last rally, the last people power, as I have blogged about, should be the last. Why? Why will it be the last? Because we will install changes that will not allow these things from happening ever again. Hindi na kinakailangan na pabalik-balik sa kalsada. Isang one-time, big-time, people power, isang rally na wakasan, and then pagbabagong totoo. The people imposing, declaring a revolutionary government. Not Inday Sara. Not any leader. Not a junta. It's the Filipino people declaring a revolutionary government. We, the sovereign Filipino people. Doon kayo matakot. Because if the people nagising, nahimasmasan, PI kayong mga hinayo pa kayo eh, sinusweldohan namin kayo, nananahimik kami, pinapahirap niyo yung buhay namin. Tingnan yung ginawa niyo sa PhilHealth, binaboy niyo. Tingnan yung ginawa niyo sa putragis na Congress na yan. Tinignan ko, bumoto ko, hanip yung party list eh, daan eh. Tarantado. Tanang yan, isa lang ang pwede iboto, daan. Paano gusto kong marami ako iboto? Kasi yung Congress eh, inutil. Wala eh. Lokohan to eh. As I said, dapat ang Congress 18 lang. 18. Yeah, 18. 18 regions, no? Huwag mong gagalawin, 18 lang. No? Ganon din ang senator. Ang laking tipid natin. Pagka nakatipid tayo ng ganon, ilagay natin sa PhilHealth, full coverage natin. Diyan saya ng taong bayan, naramdaman ng taong bayan lahat yan. Kasi bawat pamilya, may kamag-anak, magulang, kapatid, asawa, anak, lolo, lola, na may pinagdadaanan, somebody in the family, nagkakasakit ng dengue, merong may cancer, merong dementia, merong mga kidney failure, mga ganon ba, nagdadialysis. And it drains so much from the lifeline of the family, yung in terms of money. Siyempre magkano sa dialysis, 2.5. 3 beses sa isang linggo, lintik na sakit yan, pang mayaman, 7.5. 4 na beses, patay ka, 10,000 na. Mura na yung 2.5. O 10,000, 4 na beses, 40,000. Ang kinikita mo, 30. Ang bagsak mo, utang. O kayo, magtuturuan kayo magkakapatid o magkakamag-anak, tulong. Para ka nang papalimos na. Nawalan ng decency.
Pero kung kunyari tayo, full coverage ng PhilHealth, as in other countries, full coverage sila. Buntis ka pa lang, nagsusuka ka pa lang, naglili ka pa lang, covered ka na. Morning sickness pa lang, covered ka na. Sipunin ka, covered ka. Yung ganun ba? Full coverage. And we should draw the line. Tayo, mga kababayan, tayo ang masunod. Tayo. Gobyerno natin to. Kinabukasan natin to, buhay natin to. Tayo dapat ang masunod, hindi yung mga politiko nating ek-ek. Kung saan na nila nilalagay yung pera. 22 billion na building, na office, lintik na yan. 22 billion. Ilang billion para sa PI, ilang billion para sa impeachment, ilang billion para kung ano-anong flood control na yan. Mga confidential fund na yan, billion. Wala, tanggalin niyang confidential fund, ipahawak lang sa isang sa isang agency, sa NICA. Ha? Sa NICA, gawin nating mataas yung niya, ang powers niya. NICA, sila magde-decide kung bibigyan kayo ng intelligence fund or hindi. O kaya maglalagay sila ng tao doon sa ahensya ninyo. Ang isa lang ang kasi lahat ng confidential fund, parang lang yan, yung nagiging ng korupsyon. Wala ng confidential fund.